皆さん。Nainip nga kami sa bahay kaya eto't nanggulo na naman kami dito kay la mama. Habang naghihintay nga kami nanggulo na tong si kuya tsaka si Miyuki dito sa sasakyan ni Marilu. Dito nga kami kakain sa Yakiniku King, isa sa mga affordable na yakiniku dito sa Japan. Sa pagkakaalam ko nga marami silang brunch dito. Sobrang init nga nung mga time na yan kaya dito na kami binaba ni RM sa may pintuan. Siya na nga lang daw ang magpapark para hindi na kami mainitan. Kadalasan nga kapag pupunta ka sa ganitong yakinikuhan dapat magpapareserve ka na. Hindi na nga rin pala kami dyan nakapagpa-reserve. Buti na nga lang din tanghalian yan kaya hindi ganun kadami yung tao. Naghintay siguro kami dyan ng mga 15 minutes lang. Kadalasan nga maghihintay ka dyan ng halos 1 oras mahigit kapag gabi na. Etong si Miyuki nga hindi na halos nahiwalay kay mamila niya. Laging ang nakadikit kay mamila niya at halos laging nakahawak pa. Yung hawak nga niya akala mo naman talaga aalis si mamila niya sa sobrang higpit. Hintay-hintay nga lang kami dyan hanggang sa tawagin kami. Hindi kasi kami nakapagpa-reserve kaya ayan tuloy maghihintay kami ng mga 15 minutes. Sobrang init pa naman sa labas kaya dito na lang talaga kami naghintay sa loob. Itong si kuya nga inilibang-libang na naman lang yung sarili at sayaw na naman lang nga ng sayaw dyan. Buti na nga lang din tinawag na kami. Sakto nga gutom na rin kami nung mga time na yan dahil hindi nga kami nag-almusal. Ito nga po kapag o-order ka halos nakatablet na lahat ng mga restaurant. Kaya hindi na tayo mahihirapan mag-order dahil meron na silang English dyan. Unlimited nga pala dito sa kinainan namin kaya talagang sulit na sulit ang bayad dito. Kaya talaga dapat kapag kakain ka dito hindi ka nag-almusal at saka tanghalian para sulit na sulit yung kain mo. Naalala ko nga yung vlog ni Zainab Harake nung kumain siya dito ng yakiniku sa Japan hindi na daw niya talaga sinubukan pa mag-samgyup nung nakatikim na siya ng yakiniku dito sa Japan. Dahil kahit nga po ako mas masarap talagang yakiniku dahil halos puro beef talaga yung makakain mo. Lalo na kapag mamahaling yakinikuhan talaga yung makakainan mo dito sa Japan. Talagang super lambot ng mga karne nila at talagang mamahali ng mga beef yung ihahain nila sa inyo. Pero dito nga sa Yakiniku King masasarap din naman talaga yung mga beef nila kaya talagang puro beef yung in-order namin at hindi kami nag-order ng mga baboy dyan. Ayan nga unti-unti na nga nagdating yung mga order namin. Halos wala na nga kami mapaglagyan dito sa lamesa sa sobrang dami. Yung katabi namin table dyan tingin na ng tingin sa amin. Siguro nagugulat sila dahil mayat maya ang dating ng mga order namin. Tataka siguro sila kung saan pa namin nilalagay yung mga kinakain namin. Talo-talo na nga muna kami dyan halos wala na nag-uusap dahil gutom na nga kaming lahat dyan. Sulit na sulit nga yung kain lalo na't kapag unlimited yakiniku yung kakainin mo. Tuwan-tuwa nga yan si kuya dahil number 1 favorite niya nga daw tong yakiniku. Yan nga't busy na nga kaming kumain dyan at puro chikahan na nga lang din kami dyan ng mga time na yan. Naglambing nga pala kami dyan kay Marilu kaya ito't nilibre kami dito sa Yakiniku King. Etong si kuya kasi kapag tinatanong yan kung anong gustong kainin laging yakiniku ang sinasabi. Kaya tuwan-tuwa din siya nung time na yan. Kaya sa mga pupunta po dito sa Japan try nyo talaga mag-yakiniku dahil super sarap. Mas masarap talaga tong yakiniku kaysa sa samgyup. Fast forward nga tatapos na rin nga kaming kumain ng mga time na yan. Ayan nga tulala na nga mga person sa sobrang busog. Dito nga po sa Japan talaga makakasanayan mong maglinis ng lamesa pagkatapos mo kumain. Nakaugalian na nga ng mga Hapon na ganyan sila kapag katapos kumain kaya dapat tayo din. At itong si kuya nga tsaka si Miyuki dito na naglaro at naiinip na daw sila. Ganyan lang naman ang harutan niyang dalawang yan pero minsan hindi maiiwasan na may umiiyak talaga sa sobrang pikun. Mga busog na kasi kaya ayan good mood na. Napakalambing lang talaga din yan dalawang yan. Bago nga matapos yung oras namin dyan hindi pa nga kami nagpaawat at umorder pa nga kami nitong chocolate cake. 90 minutes eat all you can nga din pala yan kaya talagang sulit na sulit talaga yung kain mo dyan. Eto nga't natapos na nga rin kami kaya ito't iniintay na nga namin dito sa RM sa labas. Grabe talagang init dito sa Japan. Mas mainit pa talaga dito kaysa sa Pinas. Wala kasi talagang kahangin-hangin dito. Ayan na nga si Ma'am Fuji at nagpakita na rin nga sa wakas. Yun lang, minasang. Thank you po palagi sa panonood ng aming mini vlog. Salamat. Bye!